Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan muling ipinakita ang buong area kung saan malapit na nga itong maging battleground dahil makikita ang malaking bilang ng lahat ng kawal ng Darkmoon family na nakapalibot sa lahat ng mga commoner habang mapapansin na tila may mga pamilya pa din ang nanatili sa kanilang kinauupuan seni-alis na makikiisa ang mga ito sa magaganap na labanan bilang kasapi ng Azure Feather Clan. Naagad din namang napansin ni Ye Xinghe na makikitang napatingin sa kinauupuan ng mga ito maging nanghangal na si Liang Ziang na labis na lamang ang pagtataka ng makitang tila merong mga pamilya ang gusto na ding makigaya sa Azure Feather Clan kung saan ayaw na din nilang magpaalipan pa sa kanya at maya-maya pa ay marahan ng tinanong ni Ye Xinghe ang lahat kung bakit di pa daw ang mga ito umaalis gayong malapit nang maganap ang digmaan nila ng Darkmoon family. Na makikitang tinugunan lamang ng mga ito ng isang napakatalim na titig sa patriarch ng Darkmoon family at base sa kanilang mga ekspresyon na tila gusto na din nilang tumiwalag sa pamumuno ng Darkmoon family at lumaban sa tabi ng ating bida. Maya-maya pa ay may isa nang umimik sa tatlong cultivator kung saan malakas nitong sinambit na si Ye Xinghe daw ay isang taong may karangalan para sa kanila kung di dahil sa ginawa ni Ye Xinghe ay siguradong mawawipe out ang kanilang clan dahil binubuo lamang sila ng humigit sa 100 miyembro habang nasa tabi naman nito si Naruto na naligaw ata ng lugar na napuntahan. At dagdag pa ng isa na kung aalis daw sila upang iwanan sa mapanganib na lugar ang cultivator na nagligtas sa kanila ay di na niya matatawag pa ang kanilang mga sariling isang marangal gaya ng ating bida kaya naman mas pinili daw nilang manatili. Naagad din namang pinasundan ng isa pang cultivator at mariin niyang sinambit na tutulong sila sa Azure Feather Clan dahil tama lang daw naman ang mga pinagsasabi ni Ye Xinghe na di na kailangan pang magtiis sa ilalim ng Darkmoon family na walang ginawa kundi ang abusuhin sila at ngayon na ang pagkakataon kaya naman lalaban daw sila sa tabi ng ating bida kahit nakamatayan pa ang maging kapalit nito kung di Papa Lauren. At ang lahat naman ng testamento ng mga cultivator na naiwan ay labis na ikinugulat ni Ye Xinghe dahil di niya inaasahang may mga cultivator palang magpapaiwan upang lumaban kasama ng Azure Feather family. At dahil sa kasiyahan ay agad niyang tinanong ang lahat ng pangalan ng mga ito habang may pagkamagalang na aksyon dahil gusto daw niyang makilala ang mga mararangal na cultivator na kagaya nila. Naagad din namang tinugunan ng mga ito at sambit ng isa na siya daw ay si Lei Wo ng Dowling family mula sa Qinglan Town at mula daw ngayon ay lalaban na sila sa tabi ng Azure Feather family kahit na buhay pa nila ang maging kapalit dahil malaki daw ang naging utang na loob nila sa kanilang young master Ye. Naagad namang sinang-ayunan ng isa at mariin pa nitong dagdag na di nila maaatim na basta na lang tumahimik sa isang tabi at ipawalang bahala na lamang ang lahat ng sinambit ng hangal na si Liang Ziang gayong di nila kayang tanggapin na aso lamang pala ang tingin ng Darkmoon family sa kanila na di naman nila mapapalampas. Maya-maya pa ay nagsimula na ding magbigay ng kanyang hinaing ang isa pang pultak na matanda kung saan sambit nito na masyado na daw umaabuso ang Darkmoon family sa lahat ng nasasakupan nito at bukod pa dun ay di na din tama ang pagtrato ng hangal na si Liang Ziang sa kanilang mga commoner sa mga nagdaang mga taon kung saan di man lang sila nagreklamo kaya naman ngayon na ang tamang pagkakataon para ibangon daw nila ang sarili nilang dangal kagaya ng ginagawa ng Azure Feather family. At nang matapos makapagsalita ang tatlong patriarch ay agad na din itong sinundan ng pag-alingaw-ngaw ng mga cultivator kung saan malakas na sinasabi ng madami na kahit pa daw ang katulad nilang mahihina ay may magagawa upang lumaban. Sambit pa ng isa na sasama sila sa kanilang young master Ye upang lumaban hanggang kamatayan para lamang sa sari-sarili nilang mga dangal at mula daw ngayon ay handa na silang sumunod sa kanilang young master Ye anuman ang maging kapalit maging buhay man nila. Na makikita namang labis na ikinamangha ni Uncle Patriarch at Zia Yuning pagkat di nila inaasahang magiging ganito habang kalmado lamang ang ating bida na nakikinig sa lahat ng kanilang mga hinaing. At dahil sa nangyari ay agad na nadagdagan ang bilang ng panig ni Ye Xinghe kasabay ng malakas na sigaw ng mga ito seni-alis na talagang handa silang makipagpatayan sa panig ng Darkmoon family kaya naman labis na naalarma ang lahat ng kawal ng hangal na si Liang Ziang dahil batid nilang di na magiging madali ang mga susunod na kaganapan para sa kanila. Habang patuloy lamang na walang imak ang ating bida na mapapansin sa gitna kung saan nananatili lamang itong nakatingin kay Liang Ziang. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan ng ilinabas ni Ye Xinghe ang kanyang sandata na Frost Dragon Halberd kasabay ng paglabas ng malakas nitong aura sa anyo ng isang malamig at tila nagyeilang hangin habang makikita ang mukha ni Ye Xinghe sa napaka-seryusong ekspresyon.
At nang makita naman ng hangal ang ginawa ni Ye Xinghe at marinig nito ang pagpanig ng ilan sa ating bida ay may panggagalaiti niyang sinambit na kung ganun daw na mas pinili nilang lumaban ay sama-sama niya itong pagpapapaslangan kasama ng buong Asher Feather family at matapos nito ay ibinigay na nito ang hudyat upang mag-umpisa na ang digmaan. Kaya naman agad na ding umatake ang lahat ng kawal sa buong paligid habang may mga seryusong mukha senialis na talagang handa din silang masawi para lamang sa kanilang hangal na patriarch. Habang makikita namang nagsipaghanda na ding lumaban ang bawat isang cultivator sa panig ng ating bida at kagaya ng mga kawal ay handa din ang mga itong magbuwis ng buhay para sa kanilang kapakanan. Mabilis na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig habang makikita ang mabilis na pagsugod ng mga kawal at ang punterya nila ay ang grupo ni Ye Xinghe na siyang nagpasimula ng labanan. At nang makita naman ito ng ating bida ay agad na ding siyang naghandang pumuslang ng mga hangal sa kanyang harapan kung saan agad na niyang pinakalat ang aura ng kanyang sandata habang nakahanda para magbigay ng malakas na pag-atake. Mabilis na natapos ang ihinandang atake ng ating bida kaya naman agad na din niya itong pinakawalan sa lahat ng mga kawal ng kanilang panig na may lakas ng loob na umatake sa kanya. Kitang-kita ang malakas at rumaragas ang atake ni Ye Xinghe direkta sa mga kawal na papasugod sa kanya upang ipamukas sa mga ito na nagkamali sila ng unang inataking kalaban. Makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan ng tumama ang atake ng ating bida na nagdulot ng malakas na pagsabog kung saan makikitang dahil sa lakas ng impact ay nagsitilapon ang mga kawal sa ere na direktang tinamaan ng malakas na pinakawalang atake ng ating bida. At nang makita naman ng hangal na si Liang Ziyang ang ipinapakitang lakas ng ating bida ay nakaramdam siya ng labis na pangamba ng pagkatalo at baka sa mukha nito ang labis na pagkagulat gayong di niya inaasahang ganito pala kalakas ang ating bida at madali lamang para dito ang ubusin ang kanyang mga kawal. Nagpatuloy ang matinding digmaan ng dalawang panig kung saan makikitang tila lamang ang panig ng ating bida sa kaganapan dahil madali lamang nilang inuubos ang madaming bilang ng mga kawal ng Dark Moon family kasama si White Fang na kanina pa din nangangati ang mga pangil para mangagat ng cultivator. At nang makita naman ni Zia Yuning at Ying Yang ang kaganapan ay nakaramdam sila ng bahagyang kasiyahan gayong kitang-kita ang pag-asa sa kanilang tagumpay laban sa mga hangal. Kaya naman agad na din silang nakigulo sa digmaan at nagpamalas ng kani-kanilang mga abilidad at teknik na itinatago kung saan maririnig na ang sunod-sunod na pagsabog sa nagkakagulong cultivator sanhi ng mga pag-atake ng magkabilang panig. At nang makita naman ng mga pamilyang nanumpa ng katapatan sa kanilang Young Master Ye ay agad silang napasabi na di daw nila inaasahang napakalakas pala ng taglay na kapangyarihan ni Ye Xinghe kasabay ng taglay nitong pambihirang lakas. At habang nakatingin sa seryoso nating bidang lumalaban ay nasambit nila na kung magpapatuloy ito ay sigurado na ang kanilang tagumpay gayong kitang-kita naman ang kanilang kalamangan sa labanan. Kaya naman nainganyo na din ang mga commoner mula sa tatlong pamilya na makisali sa labanan kung saan mariing sinambit ng isa na makisali na din daw sila upang makaramdam din sila ng kaligayahan dulot ng pakikipaglaban ng buong lakas para sa kani-kanilang mga mithiing tumiwalag sa Dark Moon family. Kaya naman lalo pang lumawak ang labanan dahil sa tuluyang pagsali ng lahat kung saan makikita ang buong area na puno na ng labanan sa bawat sulok at tuluyan na nga ding naging battleground ang kanina lamang ay lugar para sa pagtitipon. Nang biglang isang kawal ang malakas na tumilapon patungo sa stage kung saan nakatayo ang hangal dahil sa nasalo nitong pag-atake mula sa panig ng Ye family. At ang nasabing kawal ay agad ding binawian ng buhay senialis na di biro ang tinamo nitong pinsala dulot ng malakas na pag-atake na buong-buo namang nakita ng hangal na si Liang Ziyang. At makikita ang mukha nito na may labis na panggagalaiting naramdaman dahil sa mga kaganapan kasabay ng kanyang takot sa posibilidad ng pagkatalo. At habang nakatingin sa ating bida na kasalukuyang nagpapamalas ng lakas ay napasabi siya sa kanyang isipan na di daw niya akalaing ganito pala kalakas si Ye Xinghe gayong madali lamang para ditong tapusin ang bawat isang kawal sa kanyang panig na animoy di man lang pinagpapawisan sa pakikipaglaban hudyat na meron pa itong mga nakatagong alas. Dagdag pa niya na malaki din daw ang naiitulong ng White Fang dahil ni hindi man lang daw ito nakakatanggap ng kahit kunting galos sa labanan at gaya ng ating bida ay madali din lamang ditong ubusin ang kanyang mga kawal. Subalit habang may demonyong mukha ay mariin din niya sinabi na di pa din sapat ang puwersa ng kabilang panig para pabagsakin sila at kung iniisip daw ng mga ito ang kanilang tagumpay ay patutunayan niyang hanggang pangarap na lamang ang lahat ng yun gayong mas madami siyang nakatagong alas.
Saglit lang mga idol dahil bibigyan ko kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito, at bukod pa dun ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. At makalipas nga lang ng ilang sandali ay may biglang dumating na dalawang cultivator na kaanib ng hangal kung saan may pagkamaangas ang dalawang nagpakita na tila iniisip yatang sila ang tunay na bida subalit pangarap lamang nila ang bagay na yun. Makikita ang tila pagkakalmado ng dalawang culti na dumating habang tinatitigan ang labanan ni Alice na may taglay din ang mga itong pambihirang abilidad base pa lamang sa kanilang pagiging kalmado na tila di kinakabahan kahit na nakikita nila ang lakas ng panig ni Ye Xinghe. At matapos nito ay lumipat ang eksena sa ating bida kung saan bahagya itong natigilan sa kanyang pakikipaglaban at napalingon sa malayo na animoy may napansing kung ano dito. At ito pala ay dahil sa pagdating ng dalawang expert cultivator sa likuran ni Liang Ziang kaya naman agad niyang sinuri kung gaano kalakas ang mga panibagong cultivator na kanilang makakalaban. At sa isip-isip ni Ye Xinghe na mukhang ang dalawang dumating ay ang elder ng Dark Moon family kung saan ayon sa kanyang nalalaman ay may lakas ang parihong nasabing cultivator ng 7th Heavenly Layer Realm. At sa pag-iisip nito ay agad din niyang naisip na baka di basta-basta kayanin ni White Fang na pagsabay-sabayin ang tatlong cultivator na nasa antas ng 7th Heavenly Layer Realm expert sa oras na magsama-sama ang tatlo sa kanilang pag-atake. At dagdag pa ng ating bida na ang pagdating ng dalawang expert cultivator ay patunay lamang na talagang madami pang cultivator ang Dark Moon family na siguradong magpapakita sa oras na makalamang sila sa labanan dahil malapit lamang ang mga ito gayong sarili nila itong lugar. Kaya naman naisip ng ating bida na di na daw dapat pang tumagal ang laban gayong kung magpapatuloy ito ay sila ang lalabas na daw dahil di pa nagpapakita ang iba pang malalakas na cultivator mula sa Dark Moon family kaya kailangan na daw niya itong matapos agad bago pa mangyari ang ganang bagay. Habang makikita naman ang tatlong hangal na tila naghahanda na upang makigulo sa digmaan kung saan agad na ang mga itong nagparamdam ng kanilang pressure ni Alice na nag-iinit na din ang mga itong pumuslang. May maya pa ay nag-umpisa na ngang magsalita ang hangal na si Liang Ziang kung saan mariin niyang tinawag ang dalawang hangal para sumama sa kanya na sumabak sa laban. At ang punteriya nila ay mismong si Ye Xinghe dahil sa tingin daw ng hangal na si Liang Ziang na mawawalan na ng pag-asang lumaban ang iba sa oras na makita nilang wala ng buhay ang kanilang itinuturing na tagapagligtas na si Ye Xinghe. Akma na sanang susugod ang tatlo nang bigla na lamang atakihin ang mga ito ng dalawang cultivator mula sa panig ni Ye Xinghe kung saan makikitang lakas loob na nagpalit anyo ang isang dragon martial artist upang ibuhos na ang lahat sa kanyang pag-atake sa hangal. At habang papalapit ang mga ito sa hangal na si Liang Ziang ay mariin nilang sinasambit na papaslangan daw nila ito upang pagbayarin sa lahat ng masasakit na binitawan nitong salita patungkol sa kanila. Subalit nang makita naman ng hangal ang pag-atake ng dalawang cultivator ay may panggagalaiti niyang sinambit na bakit daw napakaraming mangmang sa mundo gayong kahit nabatid naman ng mga ito ang papwede nilang sapitin mula sa kanyang kamay ay nang ahas parent sila na umatake sa kanya. At matapos makapagyabang ng hangal ay agad na din itong nagpakawala ng napakalakas na aura habang sinasambit sa kanyang isipan na ipapamuka daw niya sa lahat kung ano ang sinasabi niyang kamatayan mula sa kanyang mga kamay. Habang makikita naman ang dalawang cultivator na nagpapakabayani kung saan di nila makayanan ang pressure mula sa hangal dahilan upang matigilan sila sa kanilang ihinandang pag-atake dito at base pa lamang sa kanilang mga mukha ay labis na silang nahihirapang sumalo ng aura ng hangal ni Alice na talagang mas ingat ito sa kanila. At matapos namang maiparamdam ng hangal ang kanyang malakas na aura ay agad na din itong umatake pabalik sa dalawang mangmang kung saan ginamit ng hangal ang kanyang secret flame technique na fiery destruction upang mabilis na tapusin ang dalawang papatake sana sa kanya. Di na nga pinatagal pa ng hangal ang dalawa dahil mabilis na rin niya itong tinapos gamit ang kanyang ipinagmamalaking atake kung saan makikitang binalot ng apoy ang dalawa at sa lakas nito ay walang dod ang madali lamang nababawian ang dalawa. Matapos ng pag-atake ay agad na ding tumilapon ang dalawang cultivator na pareho ng walang mga buhay habang makikita sa kanilang buong katawan ang matinding pinsalang natamo buhat sa ipinagmamalaking teknik ng hangal na si Liang Ziang. Di rin nagtagalog ay tuluyan ng bumagsak ang mga walang buhay na cultivator sa sahig na ginawang inihaw ni Liang Ziang na animoy gusto ata nitong ipamukha sa lahat kung papaano siya magluto ng lechon sa kanilang clan.
Ang ginawa namang pagpaslang ng hangal sa dalawa ay agad na nakita ng karamihan dahilan upang tila magulat ang mga nakasaksi sa nangyari gayong makikitang maging ang mga kawal nito ay natigilan nang makita ang nangyari sa dalawa. At matapos nito ay muling nagsalita ang hangal at habang nagyayabang ay mariin niyang sinambit na ganito daw ang gagawin niya sa lahat ng mga cultivator mula sa panig ni Ye Xinghe at para sa kanya daw ay wala ang mga itong karapatang umatake gayong mahihino lamang sila na parang mga epos sa tahanan. Na di naman nagustuhan ng ating bida at upang ipamukas sa hangal na di sila mahihina gaya ng sinambit nito ay agad niya inutusan si White Fang na salakayin ang mayabang na hangal upang malaman nito kung hanggang saan lamang ang kanyang kayabangan at ang utos naman ni Ye Xinghe ay agad na sinunod ni White Fang kaya naman makikitang mabilis na nga itong sumugod upang laspangin si Liang Ziang at mabawasan ang kayabangan nito sa pagmumuka. At sa isip-isip ni Ye Xinghe habang nakatingin sa hangal na di daw niya pa pwedeng hayaan na lang ang hangal na magpatuloy sa pagpaslang nito ng kaanib nilang walang laban sa lakas nito kaya naman mukha daw na kailangan na niyang harapin ito upang di na ito makabawas pa sa kanyang mga tauhan. Habang ang White Fang naman ay makikitang nagpatuloy sa kanyang mabilis na pag-atake upang agad na hadlangan ang hangal sa kanyang mga ginagawang pagpaslang sa mga mahihina. At nang makita naman ng hangal ang mabilis na pag-atake ng White Fang ay agad niyang inutusan ang dalawang hangal na elder na protektahan siya mula sa dambuhalang White Fang habang siya naman daw ang gagawa ng pag-atake na agad din namang sinunod ng dalawa kaya naman mabilis ang mga itong pamwesto sa harap ng hangal upang e-cover ito habang umatake pabalik. At nang makita ng dalawang malapit na sa kanila ang White Fang ay agad na din silang naghanda upang bumuo ng malakas na barrier gamit ang pinagsama nilang puwersa para lamang pigilan ang rumaragasang halimaw sa kanilang harapan. At ilang sandali lamang ang lumipas ay agad na din nila itong natapos kaya naman makikita ang malaking barrier na pumuprotekta sa kanila upang di malapitan ng dambuhalang halimaw. Habang nagputuloy naman ang White Fang sa kanyang ginagawa at makikitang agad itong tumalon patungo sa mga hangal upang salakayin ang mga ito ng sabay-sabay habang ipinapakita niya ang nakakatakot niyang malalaking mga pangil. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan ng nagtagpo ang magkabilang panig dahilan ng malakas na pagsabog buhat sa naganap na salpukan. At ang malakas na pagsabog ay nagdulot ng mapaminsalang impact kung saan agad na nagulat ang lahat ng nakaramdam nito na mga cultivator habang si Ye Xinghe naman ay makikitang kalmado lamang na nakatayo habang mariing tinitingnan ang pinangyarihan ng salpukan na kasalukuyang napapalibutan ng makapal na usok. Makalipas lamang ng ilang sandali ay onti-onti na ding naglaho ang makapal na usok mula sa salpukan habang makikita ang White Fang na nananatili lamang na nakatayo na animoy napigilan sa pag-atake. Kung saan makikita ng matatalim nitong mga kuko na bahagyang nakabaon sa barrier na pinagtulungang may handa ng dalawang elder mula sa Dark Moon family para lamang mapigilan ang atake nito na matagumpay naman nilang nagawa at ang atake ng White Fang ay nagdulot lamang ng bahagyang pagkabitik ng barrier. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang nawala ang makapal na usok kung saan tuluyan na din nakita ang resulta ng salpukan kung saan matagumpay nga talagang nakadepensa ang dalawang hangal sa malakas na atake ng White Fang senialis na di din talaga biro ang kanilang nagawang barrier. At nang makita naman ng hangal na matagumpay sila sa pagpigil ng atake ng halimaw ay agad na lumaki ang ulo nito kaya naman may pagkamayabang niyang nasambit na wag daw mangarap ang panig ng ating bida kung inaakala nitong may makawawasak sa kanilang barrier na mula pa sa kanilang ancestor. Magpapatuloy pa sana sa kayabangan ng hangal nang biglang makisali si Ye Xinghe sa pag-atake kung saan mabilis na ginamit ng ating bida ang kanyang ancient weapon na Frost Dragon Halberd dahilan upang matigilan sa pagsisalita ang hangal. At naging matagumpay naman si Ye Xinghe sa pagwasak sa ipinagmamalaking barrier ng mga hangal at ang ginawang pag-atake ng ating bida ay ang siyang tuluyang nagwasak sa barrier ng mga hangal kung saan kitang-kita na ginawa lamang itong parang tubig sa atake ng ating bida. Nalabis na ikinagulat hangal na si Liang Ziang at di din nakaligtas sa pagkagulat ang dalawang elder gayong buong akala nila ay walang may kakayahang makawasak ng kanilang barrier mula sa panig ni Ye Xinghe subalit madali lang pala itong gawin para sa ating bida. Bukod pa dun dahil sa lakas ng ataking pinakawalan ni Ye Xinghe ay nagpatuloy ito patungo sa mga hangal na di pa din nakaka-move on sa kanilang mga jowa sa pagkabigla kaya naman wala na silang naging panahon pa para makaiwas sa atake ng ating bida. Matapos nito ay makikita ang malakas na pagsabog sa harap ng ating bida dahil sa ginawa nitong pag-atake na tila na depensahan pa din naman ng mga hangal sa huling sandali gayong makikita din ang anyo ng isang apoy na siguradong sa kanila nagmula.
At dahil sa lakas ng pag-atake ni Ye Xinghe ay labis na nangamba ang lahat ng mga kawal gayong buong akala ng mga ito ay talagang napuruhan na ang hangal nilang patriarch. Habang makikita naman ang ating bida na seryoso lamang na nakatayo habang iniintay ang paghupa ng makapal na usok upang makita ang kinalabasan ng kanyang ginawang pag-atake sa mga hangal at upang siguraduhin kung matagumpay siya sa pagpaslang sa mga ito. Subalit ng bahagya ng hamupa ang makapal na usok ay nakita nating matagumpay pala ang mga hangal na makadepensa sa malakas na pag-atake mula kay Ye Xinghe senialis na didinbiro ang lakas nilang tinataglay. Matapos nito ay mariin din nilang pinakiramdaman ang mga susunod na kaganapan kung saan may pagkaalarma silang tumingin pabalik sa kinatatayuan ni Ye Xinghe upang makiramdam kung aatake ba itong muli sa kanila. Habang mapapansin naman ng hangal na si Liang Ziyang kung saan talagang nabigla ito sa nakitang lakas ni Ye Xinghe at sa isip-isip nito na tila mas lamang daw sa kanila ng level ang ating bida gayong madali lamang para dito na masira ang malakas nilang barrier na kahit na ang Demon Wolf na may lakas ng 7th Heavenly Layer Realm ay di ito nagawang mawasak. Dagdag pa nito na buti na lamang daw at mabilis na nakapaghanda ang dalawa upang gumamit ng kanilang flame martial arts para lamang makadepensa gayong kung nahuli lamang daw ang dalawa ng kahit na kunting saglit ay siguradong kasalukuyan na ang mga itong nakahandusay sa lapag na wala ng mga buhay. At nang makita naman ng White Fang ang kalagayan ng mga hangal at mapagtanto niyang di ang mga ito na pinsala ay agad itong naghanda upang muling umatake at upang makasabay sa mga susunod na maaaring maganap. At ang pag-iisip naman ng hangal sa katotohanang kayang-kaya silang sabayan ni Ye Xinghe ay labis nitong ipinanggalaiti gayong di niya matanggap na ang isang hamak na commoner na gaya ng ating bida ay may pambihirang lakas na tinataglay. At dahil sa labis na panggagalaiti ay agad din itong kumilos kung saan mabilis na nagtungo ang hangal sa harapan ng dalawa niyang kasamahan upang magsigawa ng hakbang laban sa ating bida. Kung saan makikitang may panggagalaiti niyang sinambit sa dalawa na magsama-sama daw sila upang labanan si Ye Xinghe upang mabilis lamang nila itong mapuslang at isusunod daw nila ay ang mga commoner na nakikipaglaban sa kanilang mga kawal. Na agad namang sinang-ayunan ng dalawang expert at habang may nakakainis na ngisi ay mariin nilang sinambit na masaya daw ang mungkahi ni Liang Ziyang gayong madami daw silang mapaglalaruan. At matapos nito ay agad na ding naghanda sa pag-atake ang dalawa kung saan makikitang pareho na ng mga itong ginamit ang isa sa kanilang mga ipinagmamalaking teknik ng saganan ay madali nilang maasikaso ang ating bida at agad nilang may seguwa ang kademonyohan nilang plano. At nang makita ng hangal na si Liang Ziyang na naghanda na ang kanyang mga kasamahan kaya naman agad na din siyang naghanda ng isang pag-atake patungo kay Ye Xinghe habang may pagkamayabang niyang sinasambit na gagawin daw niyang barbecue ang katawan ni Ye Xinghe na madalas niyang ginagawa sa mga taksil nilang kasamahan. At agad ding natapos ang hangal sa kanyang paghahanda dahilan upang agad na din ito nitong ibato kay Ye Xinghe kung saan makikita ang nakakatakot na pag-atake ng hangal sa anyo ng isang apoy habang kalmado lamang itong iniintay ng ating bida. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan na ding tumama ang atake ni Liang Ziyang na madali lamang na naiwasan ng ating bida haang may seryosong ekspresyon sa mukha nito. At makikitang mabilis itong nagtungo sa likurang parte ng White Fang upang maghanda ng atake pabalik sa mga hangal subalit di pa man lang siya nakababawi ng balansi ay agad na siyang naalarma sa mga sumunod na nangyari. Kung saan makikita sa harapan ni Ye Xinghe ang magkakasunod na pag-atake ng tatlong hangal na malapit ng tumama sa kanilang kinatatayuan at ang sa lakas ng pinagsama-samang atake ng tatlo ay agad niyang napagtanto na wala silang kakayahang makadepensa dito. Buti na lamang at mabilis ding mag-isip ang demonic wolf na si White Fang at gaya ng iniisip ni Ye Xinghe ay napagtanto din niya ang bigat ng pag-atake kaya naman mabilis na lamang niya itong iniwasan kung saan makikitang matagumpay naman ang dalawa sa pag-iwas. At nang matapos nito ay agad na nagbigay ang White Fang ang nakakatakot na pag-ingil senialis na talagang handa na din itong lumaban ng buo niyang lakas dahil sa panggagalaiti sa kahangalan ng tatlo. Habang makikita naman ang ating bida na nasa malalim na pag-iisip patungkol sa gagawin nilang plano upang maging matagumpay sa laban kung saan sa isip-isip ni Ye Xinghe na di daw sila pa pwedeng tamaan ng mga pag-atake ng alinman sa tatlong hangal gayong makatatamo sila dito ng pinsala na pa pwedeng maging daan ng kanyang kamatayan. Sambit pa ni Ye Xinghe na bagaman daw at alam niya ang tunay na lakas ng White Fang kung saan mas malakas ito sa tatlong hangal subalit di din magiging madali ang pakikipaglaban nila sa tatlo gayong mga sanay na ang mga ito sa labanan.
Bukod pa doon ay sinambit din ni Ye Xinghe na bagaman daw at lamang silang dalawa ni White Fang pagdating sa lakas subalit in type daw silang lumaban at di din naman sila basta-basta makakalapit sa tatlong hangal gayong pari-pariho ang mga itong long-range attacker na nagbibigay sa tatlo ng kalamangan. At gaya daw ng kanyang inaasahan ay di magiging madali ang pakikipaglaban sa mga cultivator na nasa antas na ng 7th Heavenly Layer Realm lalong-lalo na at tatlo pa ang mga ito na pari-parihong mga flame martial artist na isa sa pinakamahirap malakabang uri ng cultivator. Habang makikita naman ang kabilang panig kung saan mapapansin ang tila bahagyang pagngiti ng hangal na si Liang Ziang gayong napagtanto nitong epektibo sa ating mga bida ang kanilang planong lumaban ng malayuan at umatake ng may distansya gayong nakikita daw niyang nahihirapan na si Ye Xinghe isip ng plano para labanan sila. Umalik ang eksena sa dalawang panig na naglalaban kung saan makikitang bahagya pa ang mga itong nagkatitigan na parabang nakikiramdam sa mga susunod na kaganapan o di kaya naman ay nahulog na ang kanilang mga loob sa isa't isa at ang labanan ay mauuwi na lamang sa matamis na pagmamahalan. At makalipa pa ng ilang sandali ay agad na napagtanto ni Ye Xinghe na di nila pa pwedeng puwersahing makalapit gayong sa oras na tamaan sila ng pag-atake mula sa mga hangal ay makakatamo silang dalawa ni White Fang ng malubhang pinsala dahil di din biro ang flame martial arts na pinakakawalan ng mga ito. Nang biglang makaisip ang ating bida ng isang plano kung papaano makakalaban sa tatlo at ang naisip niyang magandang plano ay agad niyang ipinaalam sa White Fang sa pamamagitan ng pagbulong nito dito gayong naiintindihan naman siya ng demonic wolf dahil napaka-misteryoso ng lahi nito. At ang pagbulong naman ni Ye Xinghe sa White Fang ay agad na napansin ng hangal na si Liang Ziang dahilan upang ma-curious ito sa plano ng ating bida subalit bago pa niya yun malaman ay agad na ding naunawaan ng White Fang ang kanyang gagawin dahilan upang mabilis na itong kumilos ayon sa kanilang plano ng ating bida bago pa sila maunahan ng mga hangal at mapurnada pa ang kanilang pinaplano. Mabilis na nagtungo ang White Fang palayo sa tatlong hangal upang agad na isagawa ang kanilang pinlano kasama ni Ye Xinghe at ang direksyon na punatutunguhan ng White Fang ay sa kung nahahaan nagaganap ang labanan ng lahat sa di malamang dahilan. Nalabis namang ikinagulat ng tatlong hangal na umabot pa sa puntong mapatanong na lang ang hangal na si Liang Ziang sa kung anong gustong gawin ng ating mga bida at mabilis itong dumistasya sa kanila na animoy natatakot sa kanilang mga naglalagablab na apoy. Habang makikita namang labis na lamang ang pagkaalarma ng lahat ng mga kawal ng Dark Moon family nang mapagtanto nilang sa kanila ang tungo ni Ye Xinghe sakay ng dambuhalang White Fang na may napakabangis na ekspresyon sa pagmumuka na animoy lamok na uhaw sa dugo. Maya-maya pa ay tuluyan ng palm attack ang matinding dilubyo sa mga kawal dahil makikita na ang ating bida kasama ang White Fang na walang awa silang sinasalasa habang maririnig na sinasambit ng ating bida na kailangan daw nilang unahing pagpapapaslangan ang lahat ng kawal upang mabawasan ang madaming bilang ng mga ito. Nalabis naman ikinagulantang ng mga hangal dahil di nila inaasahang sasamantalahin ng ating bida ang kanyang kalamangan sa kanyang mga kawal at ito ang pagdidiskitsahan dahil lamang sa di ito makalapit sa kanilang tatlo. At dahil sa pagkaalarma at pag-aalalang maubos ang kanyang mga tauhan ay agad itong nagpakawala ng malawakang pag-atake sa ating bida ng di nag-iisip at dahil sa ginawa niyang ito ay tuluyan na siyang nahulog sa mga plano ni Ye Xinghe. Habang ang malakas naman na pag-atake ay agad na nakita ng White Fang na may pagkaseryusong napatingin dito. Maayos na pamwesto ang dambuhalang White Fang sa harap ng madaming kawal ayon sa kanilang napagplanuhan habang iniintay nito ang pagtama ng atake ng hangal at sa sobrang laki ng kanyang katawan ay matagumpay niya itong natakpan dahilan upang di agad makagawa ng kilos ang lahat ng mga kawal. At sa huling sandali bago pa tumama ang pag-atake ay agad na din itong umiwas kaya naman kasalukuyan ng sumambulat ang dambuhalang apoy sa lahat ng kawal na makikitang labis na nakaramdam ng takot na habang walang magawa kundi ang mapahiling na lang sa kalangitan na makaligtas panawa sila sa atake ng sarili nilang patriarch. Ilang sandali pa ang lumipas at tuluyan nang tumama sa lahat ng kawal ang ataking pinakawalan ng mangmang nilang patriarch na basta-basta na lang umatake ng di nag-iisip kaya naman sila pa ang nagdusa sa sarili nitong mga kilos kung saan makikitang sa lakas ng pag-atake ay siguradong magiging barbecue ang lahat ng tatamaan nitong kawal. At nang makita naman ng manggang na si Liang Ziang ang nangyari at idinulot ng mabilisan niyang pag-atake ay labis na lamang siyang nagulantang gayong di na niya napag-isipan pang baka nga tamaan niya ang sarili niyang mga kawal kung aatake siya nang walang ingat subalit huli na ang lahat para sa kanya gayong madami nang natupok dahil sa kanyang kamangmangan.
At sa isip-isip niya ay lubha daw na napakatalino ni Ye Xinghe gayong nakapag-isip pa ito ng plano para hadlangan silang makapagbitaw ng mga pangmalayuang pag-atake patungo sa kanya dahil sa pamamagitan ng pagpunta nito sa gitna ay di sila maaaring umatake ng flame martial arts dahil mapipinsala din ang kanilang mga tauhan na nakakalat sa buong paligid. Dagdag pa ng hangal na si din daw naman sila papwedeng sumugal sa pag-atake gayong batid niyang madali lamang para sa ating mga bida ang umiwas sa kanilang flame martial arts dahil sa liliksi ng mga ito at tanging mga kawal lamang niya ang kanyang tatamaan. Habang makikita naman ang ating bida na patuloy pa ding nananalasa sa battleground at ang lahat ng mga kawal na kanyang maderaan ay walang awan niyang pinapaslang at pinagyayelo na nagiging sanhi ng pagkaubos ng mga kawal sa paligid. Makikita ding maging ang lahat ng mga kasapi ni Ye Xingheng expert kasama na si Xia Yuning ay gayon din ang ginagawa kung saan walang awa nilang pinapaslang ang lahat ng kawal ng Dark Moon family na malapit sa kanilang kinatatayuan. At habang nanunood ang hangal na si Liang Xiang na walang magawa kundi ang manggalaiti na lamang ay napamura na lamang sa isang gilid gayong malinaw pa sa ikat ng araw na naisahan na naman siya ng ating bida. At sa sobrang panggagalaiti ng hangal ay di niya namalayang nakapagpanlabas na pala siya ng nakakatakot na aura sa anyo ng isang apoy na labis na ikinatakot ng elder sa kanyang tabi na makikitang napatingin pa sa hangal nilang patriarch. At habang naglalabas ng mainit na aura ay malakas niyang ipinag-utos sa dalawang hangal na elder na mabilis daw na i-active ang soul killing array upang agad daw na maubos ang lahat ng cultivator sa battleground at wala daw siyang pakialam kung madamay man ang lahat ng kanilang mga kawal dahil wala din daw naman itong mga silbi na labis namang ikinagulat ng dalawang elder dahil ngayon lamang nila napagtanto na wala talagang paki-alam ang kanilang patriarch sa kanilang lahat. Maya-maya pa ay marahang sinambit ng isang elder na di daw nila pa pwedeng i-activate ang kanilang soul killing array gayong mariing bilin daw ng kanilang ancestor na gagamitin lamang ito sa kagipitan ng kanilang clan subalit ngayon daw naman ay malaki ang kanilang pag-asang manalo sa digmaan. Na agad din namang tinugunan ng hangal na si Liang Xiang at Pasigan niyang sinambit na wag na daw magsitutol pa ang mga ito dahil siya daw naman ang masusunod sa kanilang clan kaya i-activate na lang nila ng mabilis ang soul killing array dahil di na daw magbabago pa ang kanyang isipan. Dagdag pang paliwanag ng hangal na kung nakikita daw ng dalawang elder ay patuloy ang paglipol ni Ye Xinghe sa kanilang mga tauhan bukod pa dun ay ganun din ang malalakas nitong mga kasamahan kaya naman di daw nila pa pwedeng hayaan na lang na makatakas pa ang mga ito at kailangan nilang mapuslang ngayong araw. Ang malakas namang sinasambit ng hangal na si Liang Xiang ay malinaw na narinig ni Ye Xinghe kaya naman agad niyang inisip kung ano ang soul killing array na sinasabi ni Liang Xiang senialis na wala pa talagang alam ang ating bida sa mundo ng cultivation method. Habang nakatingin lang ito sa hangal na si Liang Xiang na makikita namang labis paring nanggagalaiti sa kanyang kinatatayuan at baka sa mukha nito ang kagustuhang mapuslang si Ye Xinghe anuman ang maging kapalit na sakripisyo. At nang makita ng ating bida ang mukha ng hangal ay agad din naman niyang naunawaan ang ibig sabihin ng soul killing array na sinasabi nito kaya naman agad siyang naalarma at napasabing di maganda para sa kanila ang susunod na mga mangyayari. At matapos nito ay mabilis niyang binalaan ang lahat ng kanyang mga kasamahan na magsiatrasan kung saan gagawa daw sila ng kanilang madaraanan para makatakas dahil narinig daw niyang may e-aaktibo daw na array ang Dark Moon family na sa palagay daw niya ay mapanganib para sa kanila kung saan nang marinig naman ito ng kanyang mga kasamahan ay agad na rin silang nagsikilos gayong alam nila ang kakayanan ng isang array formation. Subalit bago pa makalayo si Ye Xinghe at ang lahat ng kasama nito ay agad nang ipinag-utos ng hangal na si Liang Xiang na palibutan daw ang ating mga bida at wag hahayaang makaalis dahil pagbabayaran daw niya ang lahat ng mga ito ng buhay. Nalabis namang ikinagulat ng lahat kung saan ang malakas nitong utos ay agad na kumuha ng atensyon ng panig ni Ye Xinghe na makikitang napalingon pa sa ating bida habang agad silang pinalibutan ng madaming bilang ng mga cultivator dahilan para mahirapan silang makatakas. Maya-maya pa ay malakas na sinambit ng hangal sa lahat ng kanyang mga kawal na ang sino man daw na makapaslang kay Ye Xinghe ay makakatanggap sa kanya ng malaking pabuya na nagkakahalaga ng 200 gold taels dahilan upang lalong ganahang makipaglaban ang lahat ng mga kawal ng Dark Moon family habang mapapansin ang pagngiti ng isang hangal na kawal na animoy may kakayahang makapaslang sa ating bida. At ang kagustuhang ito din ang tuluyang nagtulak sa mga kawal upang umatake at isantabi muna ang takot na masawi dahil sa malaking pabuyang kanilang maaaring makuha kung sakali man na mapuslang nila ang ating bida.
At ang mabilis namang pag-atake ng mga kawal ay kalmado lamang na inintay ni Yeshinghe senyales na talagang mataas ang kanyang kumpiyansang di siya basta-basta mapipinsala ng mga hangal habang sinasambit nito na wag daw mahiya ang mga kawal na umatake dahil meron siyang gustong subukang panibagong teknik upang malaman daw niya kung gaano ito kalakas. At nang marinig naman ito ng pupataking kawal ay agad siyang nakaramdam ng kunting kaba at pagkaalarma kaya naman agad na din niyang ilinabas ang buo nitong lakas upang sabayan ang kung anumang teknik ang gustong subukang ni Yeshinghe sa kanya habang makikita sa mukha nito ang tanda ng pagkapuot dahil sa katotohanang gusto lamang silang gawin punching bag ng ating bida para sa bago nitong teknik na sinasabi. At nang makita naman ni Zia Yuning ang pagbabagong anyo ng kawal ay agad din niyang naramdaman na nadoble ang lakas nito kaya naman sa pag-aalala ay napasigaw na siya sa ating bida upang balon itong umilag at pahabol pa nito na di na daw biro ang mapapakawalang atake ng kawal gayong isa din siyang dragon martial artist kagaya nito kaya alam niya ang kakayanan ng pagbabagong anyo ng mga kagaya nila. Habang makikita naman sa itaas ang matapang na kawal na naghahanda na ng pag-atake na animoy di nag-iisip at ginagawa niya ito para lamang sa malaking halagang nakapatong sa ulo ng ating bida na makikita namang kalmado pa ding iniintay ang hangal gayong nasa sabik na siya sa kanyang pinaplano. Maya-maya pa makalipas ng ilang sandali nang malapit na ang nasabing kawal ay agad na ding ihinande ni Yeshinghe ang panibago niyang teknik na may kaugnayan sa mga dragon martial artist at tinatawag itong Heavenly Dragon Smash senyales na talagang may kakayanan din ang ating bida na gumamit ng dragon martial arts na para lamang sana sa mga katulad nila at ito din ang kauna-unahang pagbabagang anyo ng ating bida kung saan dahil sa teknik ay agad na lamaking labis ang kanyang mga braso habang ibinubuhos dito ang pambihirang aura na ngayon palamang niya ginawa. Makalipas pa ng ilang sandali ay mabilis na ding natapos sa paghahanda ang ating bida subalit di siya nakapagpalabas ng dragon form dahil sa kanyang braso lamang ito nangyari subalit gayon pa man ay kitang-kita pa din ang makapanindig balahibo nitong lakas mula sa isa niyang kamay at ang iniintay na lamang nito ay ang makalapit ang hangal upang may seguro na niya ang pag-atake. Kunting saglit pa ay bahagya ng nakalapit ang dragon martial artist sa ating bida na mukha namang Byuko. Habang makikita namang bahagya pa ding iniintay ni Yeshinghe ang tamang distansya para umatake at upang sabayan ang buong lakas ng kawal. At nang mapagtanto ng dalawa na nasa tamang distansya na silang pariho para umatake ay agad na din ang mga itong nagpakawala ng pag-atake sa isa't isa ng sabay at dahil sa sabayang naganap ay lumabas mula dito ang matinding pressure senyales na di biro ang pinakawalang atake ng dalawa habang maramdaman naman na pariho sila ng ilinalabas na aura ng pagiging dragon martial artist. Ang salpukan ay lumikha ng malakas na pagsabog na sinundan din ng makapal na usok kasabay ng malakas nitong impact na makikitang agad na naramdaman ng karamihan sa paligid kung saan agad silang gumawa ng kilos para protektahan ang kani-kanilang mga sarili dahil sa lakas ng pressure na bumabalot sa kapaligiran. Maya-maya pa ay muling ipinakita ang dalawa kung saan kasalukuyan pa din ang mga itong nagtatagisan ng lakas sa kanilang ginawang pag-atake at sa lakas ng bawat isa ay nakalikha silang pareho ng nakakatakot na pagsabog habang naglalabas ang dalawa ng aura. At dahil dito ay lalo pang tumindi ang salpukan hanggang sa umabot sa puntong magkaroon na ng nakakatakot at napakalakas na pagsabog sa kinatatayuan ng dalawa. Makikita ang di birong pagsabog ng enerhiya dahil sa salpukan gayong ang lahat ng nakakaramdam nito ay anaki gusto ng tayuan ng mga balahibo sa buong katawan senyales na ito pa lamang ang unang beses nilang makasaksi ng ganitong salpukan ng dalawang dragon martial artist. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang nakita si Yeshinghe sa isang gilid na bahagyang tumilapon palabas sa malakas na Osco senyales na di din ito nakayanan pa ang pressure mula sa kanilang salpukan ng isang kawal. Kung saan nang makita ito ni Zia Yuning ang may pag-aalala niya itong tinanong patungkol sa kalagayan nito gayong batid niyang didinbiro ang lakas ng nakasagupan nito at sa pag-aakalang si Yeshinghe din ang naidhado sa salpukan dahil sa bahagyan nitong pag-atres. Subalit agad din namang pinawi ni Yeshinghe ang pag-aalala nito sa kanya nang may pagkamalumanay siya nitong sagutin sa pagsasabing ayos lamang ang kanyang kalagayan at wala naman siyang natamong matinding pinsala sa katawan na ang ibig sabihin ay nakatamo lamang siya ng bahagyang pinsala sa salpukan. Nang biglang isang malakas na sigaw ang umalingaw sa kapaligiran kung saan tila nagmamula ang malakas na sigaw sa nakasagupan ng ating bida at sa tunog ng sigaw nito ay malalaman ang tunay niyang sinapit mula sa salpukan.
Maya-maya pa ay tuluyan na din ipinakita ang hangal na kung saan ay tama nga tayo mga idol dahil makikitang napinsala nga ng husto ang nahihibang nakawal mula sa salpukan at ang kanina lamang ay may mataas pa itong paniniwala sa kanyang lakas ay naging parang lata na lang ng Mega Green na nasagasaan ng Python gayong nagkabali-bali maging ang mga daliri nito dahil sa kaganapan habang maririnig na isinisigaw nito ang sakit na nagmamula sa kanyang balikong braso. Ang sinapit ng hangal ay nagdulot ng labis na takot at pagtataka sa ibang mga kawal na nakasaksi ng pangyayari gayong maririnig ang kanilang mga komento kung saan sinasabi ng isa na di daw siya makapaniwalang ang isang dragon martial artist na nasa 6th heavenly layer realm ay ganito ang sasapitan sa kamay ng ating bida gayong sa tingin daw niya ay di na ito pakikinabangan pa at magiging palamunin na lang sa kanilang kampo. Naagad din namang sinang-ayunan ng isa pang kawal at habang may kung papaanong itsura ng mukha ay sinambit nito na di daw siya makapaniwalang isa din palang dragon martial artist si Xinghe gayong sa pagkakaalam niya ay kabilang ito sa hanay ng kagaya niyang may pinakamababang uri ng cultivator na isang star martial artist lamang at ang lalo pa daw na nakapagpapatayo ng kanyang balahibo ay ang bali-balitang kaya din itong magpalabas ng apoy na nagagawa lamang ng mga flame martial artist. Maging si Uncle Patriarch ay kagaya din ng isang kawal ang iniisip gayong nakita daw naman niya at 100% siyang sigurado na isa lamang itong star martial artist subalit ngayon ay papaanong nagawa nitong makapagpalat anyo na nagagawa lamang ng isang dragon martial artist. Di din nakaligtas sa makapanindig balahibong kaganapan ng Patriarch ng Dowling family gayong sa umpisa ng laban ay ang kakayanan ng star martial artist ang ipinakita nito maging ang kanyang aura na naramdaman sa ating bida subalit sa paggamit nito ng misteryusong teknik ay bigla na lamang naging aura ng isang dragon martial artist ang ilinabas ng kanyang katawan na ngayon pa lamang nila nasaksihan. Habang di na naman pinansin ng ali ang kasapi sa panig ng ating bida ang kakaibang pangyayari sa katawan ni Xinghe gayong ginamit na lamang nila ito upang lalong palakasin ang kanilang loob kaya naman sabay-sabay ng mga itong sinambit na kung ganito pala kamisteryoso ang kanilang Young Master Ye ay wala silang dapat ikatakot sa laban at gumawa na lamang daw sila ng daan para makatakas ng array formation. Sambit pa ng ilan na wag daw silang magdalawang isip na pumuslang ng sino mang harang sa kanilang madaraanan upang makatulong daw sila na mailigtas ang buhay ng kanilang Young Master Ye sa killing array formation ng Dark Moon family. Maya-maya pa ay lumipat ang eksena sa kinatatayuan ng hangal na si Liang Ziang at maging ito ay di din nakaligtas sa labis na pagkabigla na umabot pa sa puntong mapatanong na lang ito sa kanyang sarili sa kung papaano daw naging posible ang kanyang nasaksihan at baka daw naman namamalit mata lamang siya sa kanyang nakitang pagbabagang anyo ng ating bida. Matapos nito ay muling ipinakita si Xinghe na bigla na lamang nakaramdam ng bahagyang kirot mula sa kanyang braso senialis na talagang nagtamo din siya ng pinsala sa naganap na salpukan at dahil na din sa biglaan niyang pagbabagang anyo. At habang nakatingin sa nanginginig niyang mga braso ay nasabi niya sa kanyang isipan na mukhang di pa daw sanay ang kanyang katawan sa biglaang pagpapalit anyo at bukod pa dun ay nararamdaman din daw niyang tila nabali ang kanyang buto dahil na din daw sigurado sa lakas ng salpukan kanina. At matapos niya itong mapagtanto ay agad na din niyang ibinalik ang tunay niyang aura bilang isang star martial artist upang agad niyang magamit ang sarili niyang pinsalang natamo habang sa isip-isip ng ating bida na talagang masanay ang kanyang katawan sa aura na matagal niyang ginamit at pinalakas. At habang pinapagaling ng ating bida ang kanyang braso ay makikitang agad itong tumingin sa kanyang harapan kung saan makikita ang mga kawal na tila handa pa din at nakapwesto para lamang hadlangan ang pagtakas ng ating bida sa battleground hanggat di pa naisay sa aktibo ang soul killing array ng mga elder. Maya-maya pa ay muling bumalik sa malalim na pag-iisip ang ating bida at sinasabi niya sa kanyang isipan na sa kasalukuyan daw ay wala talaga siyang kumpiyansang makipagsabayan sa isang dragon martial artist na nasa 6th heavenly realm ang level pagdating sa pisikal na lakas kahit na kasalukuyan na siyang nasa peak of 7th heavenly layer realm. Subalit nang subukan daw niyang gamitin ang kanyang Heavenly Dragon Smash ay agad na tumaas ang pisikal niyang lakas nang umabot pa daw sa puntong di na niya maipaliwanag pa ang sukdulan nito at para sa kanya ay isa yung napakalakas na teknik na walang sino man ang makakatalo. Dagdag pa nito sa kanyang isipan na talagang lubha daw siyang namamangha sa mga battle technique na nakukuha niya sa Ancient Steel kung saan ang bawat teknik na galing dito ay napaka-misteryoso at tila walang makakapantay kaya naman sa oras na makabalik daw siya sa kakaibang dimensyon kung nasaan ang malaking bato ay agad siyang mag-aaral ng iba pang teknik mula dito.
At ang malalim na pag-iisip ng ating bida ay agad na naputol na ay bigla na lamang itong naramdamang pamilyar na aura na kasalukuyang mabilis na papalapit sa kanila dahilan upang mapalingon si Ye Xinghe dito ng may pagkabigla. Subalit sa panandalian namang pananatili ng grupo ni Ye Xinghe sa isang lugar ay agad itong sinamantala ng mga kawal ng Dark Moon family upang lalong mapalibutan ang daraanan ng mga ito na labis na ikinagulat ng lahat ng panig ng ating bida. At habang kinakabahan ay sinambit ng isa na mukhang minamalas sila sa pagkakataong ito gayong mas mabilis kumilos ang mga kawal ng Dark Moon family kisa sa kanila dahil nagawa agad nilang harangan ang kanilang daan sa sandaling panahon. At nang makita naman ito ni Ye Xinghe ay agad siyang naging seryoso habang sinasambit nito sa kanyang isipan na mukhang malapit na daw matapos sa paghahanda ang mga elder ng Dark Moon family sa pag-aaktibo ng Soul Killing Array na kung magkataon daw na maelunsad ay magbibigay sa kanila ng matinding panganib kaya naman bago pa daw mangyari ang bagay na yung ay sasamantalahin na muna niya ang ilang sandali pa. At matapos nito ay malakas na sinambit ni Ye Xinghe sa lahat na wag daw matakot sa dami ng mga kawal at sumunod sa kanyang daraanan gayong pangungunahan daw nila ng White Fang ang paggawa ng daan para makatakas silang lahat sa formation array na malapit ng maelunsad. Subalit di pa man lang nakakapagsiguro ng hakbang si Ye Xinghe ay bigla na lamang itong nakaramdam ng aura ng isang cultivator na labis na nanggagalaiti habang papalapit sa kanila na makikitang ikina-alarma naman ni Ye Xinghe. Subalit ang mabilis na nasabing cultivator naman ay agad na nakilala ni Ye Xinghe gayong kahit na daw tila nakakatakot ang aura nito na may kasabay ng labis na galit ay di pa din siya papwedeng magkamali sa kanyang pakiramdam at kilalang kilala daw niya ang matandang papalapit sa kanila. Bago po tayo tumungo sa ating video ay gusto ko lamang ipaalam sa inyo na ang kasunod po nitong video ay naka-upload na sa ating membership kaya naman kung gusto mo itong mapanood agad bago pa ma-public ay inaanyayahan kitang sumali sa ating channel. Kung saan ang tuluyan na itong makalapit sa kanila ay masaya niyang sinambit na buti na lamang daw at dumating din ito na siguradong malaki ang maitutulong sa kanilang sa nagaganap na digmaan. At ang lahat naman ng sinambit ng ating bida ay agad na narinig ng malalapit sa kinatatayuan ni Ye Xinghe kagaya ni Uncle Patriarch na may pagtatakang napatingin sa direksyon kung saan nagmamula ang paparating na cultivator. Na makikitang rumaragasa sa hangin na may napakabilis na paglipad na animoy mauubusan ng suma ni Aling Ifer base pa lamang sa ipinapakita nitong pagdadumali. At ang presensya nito ay agad ding naramdaman ng hangal na si Liang Ziyang dahilan upang maalarma ito gayong agad din niyang napagtanto na ang cultivator na animoy mauubusan ng suma ni Aling Ifer ay may taglay na napakataas na level na higit sa sinumang nasa panig ng Dark Moon family, at bukod pa doon ay narinig din niya ang sinambit ni Ye Xinghe kaya naman lalong tumindi ang kanyang kaba gayong kung sakaling makisali ito sa labanan ay magagawa nitong ubusin ang lahat ng suman ang lahat ng kawal sa isang iglap lamang. Maya-maya pa ay tuluyan nang bumaba ang matandang naghahanap ng suma ni Aling Ifer sa harapan ng ating bida at base pa lamang sa biguti nito ay talagang masasabi kung ito ang tirador ng kaning lamig na umuubos ng suma ni Aling Ifer tuwing umaga. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan na ding ipinakita ang matandang dumating kung saan ito pala ay si Vice Principal Shu na laging nasa labas para mag-abang sa mga maglalako ng suman sa kalye. At nang makita naman ng hangal na si Liang Ziyang ang dumating ay agad itong nagbigay ng labis na pag-aalala sa kanyang isipan gayong kilalang kila si Vice Principal Shu na may taglay ng napakalakas na kapangyarihan dahilan upang hirangin ito bilang Vice Principal ng Star Academy kung saan nag-aral ang ating bida at kilala din ito dahil sa taas ng level nito bilang cultivator. Habang makikita namang nagpalingalinga muna si Vice Principal Shu sa paligid at ang una niyang napansin ay ang kanyang disciple na si Ye Xinghe na makikita din namang tuwamang-tuwa sa presensya ng kanyang master na animoy na kaputo. At kasunod na pinagtuunan ng tingin ni Vice Principal Shu ay ang lahat ng kawal ng Dark Moon family kung saan tila inaanalisa nito ang lalim ng sitwasyon na parabang inaalam kung may magagawa siya dito. Matapos nito ay muli niyang ibinalik ang kanyang tingin sa ating bida at habang nakatingin sa maaliwalas nitong mukha ay nasambit niya sa kanyang sarili na di daw niya akalaing mabilis na aunlad ang taglay na lakas ni Ye Xinghe kung maging ang demonic wolf daw na may pambihirang lakas ay nagawa nitong mapaamo at mapasunod.
Dagdag pa ni Vice Principal Shu na nakita din daw niya mula sa malayo ang pagharap ni Ye Xinghe sa hangal na si Liang Ziyang kasama ng dalawa pang elder na pari-parihong nasa 7th Heavenly Layer Realm kung saan nagawa din ni Ye Xingheng makipagsabayan dito nang di nagpapakita ng pagkadahado samantalang nang lumisan ito sa Heavenly Star Academy ay nagtataglay lamang ito ng normal na lakas at kasalukuyan ding nasa 3rd Heavenly Realm lamang subalit ngayon ay nagawa na nitong maabot ang 7th Heavenly Layer Realm kasabay ng di kapani-paniwala ang lakas kaya naman talagang di daw siya nagkamali sa pagpili sa ating bida na kanyang maging disciple. Seryoso pang sinambit ni Vice Principal Shu na talaga daw na pinahahanga siya ng ating bida simula pa lamang nang magawa nitong ma-active ang 6 na Scarlet Soul Crystal ng sabay-sabay kung saan simula pa lamang daw ay di na siya nagkamali na talagang naiiba si Ye Xinghe sa ibang mga ordinaryong cultivator. At ang pag-iisip ng magagandang bagay sa kanyang disciple ay labis na nagbigay dito ng kagalakan dahilan upang bahagya itong magdiwang sa kanyang isipan dahil sa saya na magkaroon siya ng disciple na gaya ni Ye Xinghe. Matapos nito ay agad na din itong nagsalita ay marahan niyang tinawag ang pangalan ng hangal na si Liang Ziyang, at matapos nito, ay agad din niyang sinambit na gusto daw niyang makausap ito sandali patungkol sa mga kaganapan na labis naman ikinagulat ng hangal gayong inaakala ata nito na bibili sa kanya ng suman si Vice Principal Shu dahil naubos na ito kanina. Agad ding pinasundan ni Vice Principal Shu ang kanyang pagtawag ng mga salita sa pagsasabing baka daw naman pa pwedeng hayaan na lang nito ang kabilang panig na makaalis ngayong araw upang dinadamanak pa ang dugo sa battleground at madagdagan pa ang mga patay sa lapag. Na may panggagalaiti namang tinugunan ni Liang Ziyang sa pagbibitaw nito ng mabibigat na salita at mariin niyang sinambit na di daw niya hahayaang magkaganon na lamang ang sitwasyon dahil masyado na daw madami ang nabawas sa kanyang mga kawal sa kagagawan ni Ye Xinghe kaya kailangan niya itong pagbayarin ng buhay gayong buhay din ang kinuha nito sa kanya. Matapang pangpahabol ng hangal na ang Heavenly Star Academy daw ay di nakialam sa problema ng bawat pamilya sa Tianzong City kaya daw naman nakasisigurado siyang walang puwang para kay Vice Principal Shu ang lugar ng digmaan sa pagitan nila ng Asher Feather. At nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay agad niyang tinawag ang kanyang master para sana sabihang na wag na itong makialam sa kanila gayong kayang-kaya naman nilang gumawa ng paraan at baka makaapekto pa ito sa posisyon ni Vice Principal Shu sa Heavenly Star Academy. Subalit di naman pinansin ni Vice Principal Shu ang ating bida at direkta niyang tinugunan ang mabibigat na pananalita ng hangal kung saan sambit nito na alam daw naman niyang walang pakialam ang Heavenly Star Academy sa alitan ng bawat pamilya sa kanilang nayon subalit para sa kanya daw ay mahalaga ang bagay na ito at bukod pa dun ay siya daw ang may kagustuhan nito at walang kaugnayan sa Heavenly Star Academy ang kanyang pagpunta, habang may nakakatakot na mukha senyalis na di niya nagustuhan ang paraan ng pananalita sa kanya ng hangal. At ang tugon naman ni Vice Principal Shu habang may nakakatakot na ekspresyon ay labis na ikinagulat ng mga hangal gayong nagtataka sila sa sinambit ni Vice Principal Shu na special ang kaganapang ito sa kanya. Kaya naman kinakabahan niyang tinanong si Vice Principal Shu habang may marahang tuno na kung gaano daw ito ka-special kay Vice Principal Shu. Habang sa isip-isip ng hangal na di daw siya makapaniwalang magagawa din ni Ye Xingheng makuha ang pabor ni Vice Principal Shu na matulungan ito nito ngayong araw. Bukod pa dun ay talaga daw na nakakatakot ang ipinararamdam ni Vice Principal Zong pressure sa kanyang katawan habang nagsasalita ang matanda. At ang tanong naman ng hangal ay agad na tinugunan ni Vice Principal Shu at sinabi nito na di daw niya alam na wala daw palang alam si Patriarch Liang na disciple niya si Ye Xinghe at dagdag pa nito na gawain daw lamang ng katulad niyang master na magsalita para sa kanyang disciple kung kinakailangan at tulungan ito sa alang-inang sitwasyon. Ang sinambit namang ni Vice Principal Shu ay labis na ikinagulantang ng hangal gayong ngayon niya lamang nalaman na disciple pala ni Vice Principal Shu ang ating bida na umabot pa sa puntong klaruhin niya sa matanda ang kanyang narinig dahil di siya lubos makapaniwala dito. Na agad din namang tinugunan ni Vice Principal Shu at marahan niyang sambit na tama daw ang narinig ng hangal na disciple talaga niya ang ating bida at nang makita daw niya gusto itong paslanggan ni Liang Ziyang ay saka pa lamang siya nagpakita gayong di daw naman niya hahayaang maputslang ito habang pinapanood niya lamang sa isang tabi. At dagdag pa ng matanda na alang-alang daw sa kanyang pangalan ay gusto sana niyang hilingin kay Patriarch Liang ng matiwasay na hayaan na lamang nito ang panig ng kanyang disciple gayong kung di daw ito papayag ay mapipilitan na siyang makisali sa digmaan gayong madali lamang daw para sa kanya ang lipulin ang buong Dark Moon family.
At ang mabibigat naman na pagbabante ni Vice Principal Shu ay labis na nagbigay ng takot sa hangal na patriarch maging sa mga elder nito dahilan upang matamimi sila sa isang tabi na walang magawa. At sa isip-isip ng hangal habang nakatingin kay Vice Principal Shu na mukhang seryoso daw ito sa mga binitawan nitong salita gayong habang nagsasalita ito ay kasabay din itong pinakakawalan ang kanyang makapanindig balahibong aura na nagbibigay ng takot sa buo niyang katawan at base pa lamang daw dito ay maninado siyang kayang-kaya nga nitong ubusin ang buong Dark Moon family sa isang iglap lamang. Matapos nito ay agad na tiningnan ng hangal ang ating bida habang baka sa mukha nito na talagang labag sa loob niya ang kanyang gagawin gayong wala din naman siyang pagpipilian pa sa harap ng matanda. Habang agad din naman itong tinugunan ni Ye Xinghe ng isang matalim na titig na animoy gustong sabihan ng hangal na ngayon ito magyabang sa harapan ng kanyang master at bukod pa doon ay nakakaasar din sa hangal ang ekspresyon ng mukha nito. Makalipas pa ng ilang sandali ay malakas niyang ipinag-utos na i-cancel na ngayon din ang soul-killing array na act nilang ihinanda habang sa isip-isip ng hangal na maswerte daw si Ye Xinghe ngayong araw subalit intayin lamang daw ng ating bida ang kanyang gagawin gayong gagawa daw siya ng paraan upang ubusin ang buong Asher Feather family sa isang malamas-akir na paraan. At nang marinig naman ni Vice Principal Shu ang sinabing hangal na pagpapakancel ng array ay agad na din niyang itinago ang mapaminsalan niyang aura at kasunod nito ay magalang siyang nagpasalamat sa hangal dahil sa ginawa nito. Habang agad na din namang bumaba ang tensyon sa buong paligid nang marinig ng panig ng ating bida ang sinambit ng hangal na si Liang Ziang at bumalik na ang pagkakalmado ng kani-kanilang mga mukha. Maya-maya pa ay may ilan pang bagong mga cultivator ang mabilis na dumarating sa pinangyarihan ng laban kung saan ang bawat isa sa mga ito ay may napakabilis na lakad at tila di ito nagmula sa alinmang panig ng dalawang naglalaban. Kung saan ito pala ay ang lahat ng hukbong sandatahan ng Eternal Heaven family na may kasing pantay na katatayuan sa Dark Moon family at ang hukbong dumating ay pinangungunahan ni Lady An Xiaoyan na makikitang labis na nagdudumali kasama ang pag-aalala sa ating bida na makikita naman sa ekspresyon nito. At nang makarating na ang dala niyang hukbong ng kanilang pamilya sa labanan ay agad din itong nagpalinga-linga sa paligid upang hanapin at alamin ang kalagayan ni Ye Xinghe. Ang pagdating naman ni Lady An Xiaoyan ay agad na napansin ni Ye Xinghe dahilan upang napalingon ito dito ng may bahagyang pagtataka gayong di niya alam kung papaano dito nakarating ang balita patungkol sa nagaganap na labanan nila ng Dark Moon family. Kung saan nang makita naman ni Lady An ang tingin sa kanya ni Ye Xinghe ay agad siyang namula na parabang bigla na lamang siyang nabuhusan ng kumukulong tubig habang pansin ang pagkagulat sa mga kilos nito kung saan di na din ito natagalan pa ang kanilang pagtitinginan ng ating bida kaya naman bahagya na lamang siyang umiwas ng tingin dito. Maya-maya pa ay napansin na din ni Vice Principal Shu ang pagdating ng isa pa niyang disciple na si Lady An Xiaoyan at may pagtataka niyang tinanong kay Ye Xinghe kung kinumbida ba ito nito kaya ito nandito sa lugar ng labanan. Na di naman napansin ni Ye Xinghe kung saan makikita ito halos umabot na sa tainga ang pagkakangiti nang makita niya ang mukha ng kanyang beloved one na si An Xiaoyan dahilan upang tila di na nito namalayan ang mga tanong ni Vice Principal Shu sa kanya. Matapos nito, makalipas pa ng ilang sandali ay muli nang nagsalita ang hangal na si Liang Ziang kung saan mariin itong sinabi na mukha daw atang talagang pinaghandaan ni Ye Xinghe ang kaganapan ngayon gayong bigla na lamang itong dinagsa ng kanyang backup at maging ang hukbo ng Eternal Family ay nagawa din itong map-apunta na malinaw lamang na nagpapahayag ng pagre-rebelde nito sa kanilang Dark Moon Family. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at may pagkakalmado niyang sinambit na di sila nagre-rebelde sa kanila at di daw ang paggawa ng kaguluhan at pagsisimula ng digmaan ang kanilang ipinunta kundi para lang sana ipaalam nila sa Dark Moon family na mula ngayon ay di na sila kasapi nito subalit napunta pa din sa madugong labanan ang lahat sa kagagawan daw ng hangal na patriarch. At matapos niyang makapagsalita ay agad niyang sinambit sa kanyang master na mas mabuti pa daw na umalis na lamang sila gayong sa pakiramdam daw niya ay malaimpyerno ang lupa sa kanilang kinatatayuan na di niya matagalan pa. At makalipas nga lamang ng ilang sandali ay makikitang tuluyan na ding lumisan ang lahat ng Asher Feather family kasama ng tatlong pamilya na may kagaya nilang hangering tumiwalag sa pamumuno ng Dark Moon family habang makikita naman na ang kanina lamang na mga kawal na may daan-daang bilang ay bahagya namang nabawasan na isang malaking kawalan sa hangal na si Liang Ziang. Matapos nito ay lumipat naman iksina sa mga hangal na naiwang talunan kung saan maririnig ang pagtatanong ng isang elder sa hangal na si Liang Ziang sa kung ano na daw ang susunod nilang hakbang para gumanti sa Asher Feather Clan gayong para sa kanya daw ay di dapat palampasin ang ginawa nitong pakikipaglaban sa kanila.
Na malakas lamang na tinugunan ni Liang Ziyang kung saan may mariin niyang boses na sinabihan ang ibang mga kawal na nakaharang sa daan na bayon na daw nilang makaalis ng matiwasay ang panig ng Asher Feather Clan. Habang makikita naman sa isang gilid ang isa pang elder na tila di kumbinsido sa kanilang ginawang pagpaparaya gayong baka sa mukha nito ang pagkadismaya sa kanilang tila baklang patriarch na walang kakayahang sumugal sa laban. Maya-maya pa ay muling ipinakita ang ating bida na kasalukuyan ng paalis ng battleground kasama ang lahat ng mga cultivator na umanib sa kanyang panig habang makikita naman sa paligid ang mga kawal na wala na ding magawa pa dahil sa presensya ni Vice Principal Shu at itago na lang ang kanilang hinagpis sa kanilang loob. Maging ang hangal na si Liang Ziyang ay wala na ding nagawa pa kundi ang pagmasdan na lamang ang matiwasay na paglisan ng ating bida kahit nalabag ito sa kanyang loob at mas pinipili na lang din ang magtimpi ng galit gayong wala silang laban kay Vice Principal Shu at sa mga back-up ni Ye Xinghe. Makalipas pa ng ilang sandali habang pinagmamasdan ng kabilang panig ang paglisan ni Ye Xinghe ay nagsalita ng muli ang mukhang butiking elder at mariin itong sinambit na mukhang naisahan daw sila ng Asher Feather Clan gayong may nakahanda pala itong malalakas na backup. Sambit pa ng isang elder na buong akala daw niya ay wala na talagang connection ang ating bida sa Heavenly Star Academy buhat nang mag-expelled ito kaya naman sino daw ang mag-aakalang maging si Vice Principal Shu ay personal na magpupunta dito para lamang kay Ye Xinghe. Gayong pa man daw ay di na nila kailangan pang mabahala sa susunod patungkol sa ating bida dahil mapapaghandaan na nila ang tuluyang pagwasak sa buo nitong clan gayong alam na nila kung sino-sino ang kanilang makakaharap sa labanan. Subalit ang kanila namang mga komento ay di lang pinansin ng hangal na si Liang Ziyang gayong agad lamang nitong tinanong kung nasaan daw ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu habang may mariing tuno at mabilis na dalhin sa kanyang harapan, na labis namang ikinabigla ng isang elder dahil wala siyang idea sa kung bakit tila bigla na lamang ditong nalipat ang sisi. At ang utos naman ng hangal ay agad ding sinunod ng mga elder kung saan nang matanggap nila ang utos ay agad din silang kumilos upang hanapin si Liang Yu upang dalhin sa harapan ng kanyang ama. Maya-maya pa ay tuluyan na din itong nagpakita sa harap ni Liang Ziyang kung saan mapapansin ang bahagyang kaba sa mukha nito na para bang nagsasabi na may kinalaman siya sa biglaang pagdating ni Vice Principal Shu sa labanan. At nang makita naman ng hangal ang mukha ng magnanakaw ng panty na si Liang Yu ay mariin niya itong tinanong kung bakit di daw nito agad sinabi na disciple pala ni Vice Principal Shu ang ating bida kahit na alam naman na ito nito nung una pa lamang gayong maging ito ay disciple din ng matanda. At ang pasiga naman na pagtatanong ng hangal ay labis na ikinagulantang ng magnanakaw ng panty na si Liang Yu at base pa lamang sa ipinakita nitong reaksyon ng marinig ang katanungan ay mahahalata na meron nga itong alam nung una pa lamang patungkol sa tanong ng hangal niyang ama. At upang di mahalata at mailigtas ang sarili ay pasiga nitong ipinaliwanag na ang buong akala daw talaga niya buwat ma-expelled si Ye Xinghe sa Heavenly Star Academy ay nagputol na din ito ang lahat ng kanyang kaugnayan kay Vice Principal Shu at pati na rin sa buong academy. Subalit ang paliwanag naman nito ay di pa din sapat para makumbinsi ang hangal kung saan mariin pa nitong dagdag na tanong kung nagtatrabaho daw ba ito para sa panig ni Ye Xinghe at ano daw ang kaugnayan nito sa ating bida. Na agad din namang tinugunan ni Liang Yu kung saan mariin niyang ipinaliwanag sa kanyang ama na nakilala lamang daw niya ang ating bida buhat nang pumasok sila sa Heavenly Star Academy subalit nang ma-expelled ito ay wala na din siyang naging balita papatungkol dito gayong wala daw naman siyang paki sa mga commoner at kahit nakilan ay di niya magagawang makipagkaibigan sa mga alipin lamang ng kanilang pamilya. Bukod pa daw doon ay malaki din ang kanyang nararamdamang galit kay Ye Xinghe mula nang nabalita niyang ito ang dahilan kung bakit nasira ang dantian ng kanyang mga kapatid dahilan upang maging mga wala na itong kwenta ngayon. Dagdag pa nitong pangungumbinsi upang mailigtas lamang ang sarili na sa oras daw na makita niya si Ye Xinghe na pumasok sa kanilang lupain ay siya mismo ang gagawa ng paraan para tapusin ang buhay nito gamit ang sarili niyang mga kamay. Mariin pa nitong hiling na sana daw ay paniwalaan siya ng kanyang hangal na ama dahil di niya daw naman kayang pagtaksilan ang kanilang pamilya at bukod pa dun ay wala din daw naman talaga siyang anumang kaugnayan sa ating bida. At habang nagsasalita naman ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu ay mariin lamang itong tinititigan ng hangal na si Liang Ziyang na animoy nagbabase ito sa ekspresyon ni Liang Yu at hindi sa mga sinasabi nitong kabulaanan. At ang pagtitig naman ng hangal ay siyang naging dahilan ng pananahimik ni Liang Yu gayong nang makita niya ito ay agad siyang natigilan sa kanyang mga paliwanag dahil sa sobrang takot sa walang awa niyang ama gayong alam nito ang ugali ng hangal.
Na makikita namang napabuntong hininga na lamang ni Alice na nagpapakalma ito ng kanyang sarili at paniwalaan na lamang na wala talagang kinalaman ang kanyang anak sa mga kaganapan. At upang makasigurado ay marahan niyang sinambit sa kanyang anak na sana daw ay tunay ang lahat ng paliwanag ni Liang Yu sa kanya gayong sa oras daw na malaman niyang may kaugnayan talaga ito kay Ye Xinghe ay sisiguraduhin niyang masasawi ang buhay nito sa kanyang mga kamay dahil dito daw nakadepende ang kanyang kapalaran. Naagad din namang tinugunan ni Liang Yu at mabilis niyang sambit na wag daw mag-alala ang kanyang ama patungkol dito dahil wala daw naman talaga silang lihim na ugnayan ng ating bida na siyang mortal nitong kaaway sa kasalukuyan, at nang matapos na itong magsalita ay agad na din itong pinaalis ng kanyang ama sa harapan nito at ipagpatuloy na lamang daw nito ang kanyang pagko-cultivate. At matapos nito sa magnanakaw ng panty na si Liang Yu ay agad na din itong tinanong ng isang elder patungkol sa kasunod nilang plano upang makagantae dahil di daw naman nila papwedeng hayaan na lamang ang Asher Feather Clan gayong madami pang cultivator at pamilya ang maaaring gumaya sa kanila. Na may pagkaseryoso namang tinugunan ni Liang Ziyang kung saan sambit nito na sa ngayon daw ay tanggapin na lamang muna nila ang kanilang pagkatalo mula sa Asher Feather family gayong wala daw silang sapat na puwersa para tapatan ang lahat ng kasapi ni Ye Xinghe, subalit agad din daw silang mag-iisip ng magandang plano upang makaganti sa mga ito at gaya daw ng ginawa ng Asher Feather Clan ay kukuha din sila ng backup. At dagdag pa ng hangal na sapat na daw sana ang ginawa ng Asher Feather family na pakikipaglaban sa kanila upang personal na magpadala ng mga kawal ang City Lord para ubusin ang lahi nito, dahil ang ginawa daw ng mga itong pakikipaglaban ay nagpapatunay lamang ng pagrerebelde nila sa kanilang pamilya subalit sa pagkakataon daw na ito ay malabo yung mangyari gayong maging ang paborito ng City Lord na apo na si Jia Yuning ay kasapi din ni Ye Xinghe. Kaya naman agad na sabat ng isa na kung ganun daw ay di nila papwedeng ibilang ang City Lord sa kanilang papwedeng maging backup sa susunod na labanan dahil may posibilidad pa nga daw na kampihan nito ang Asher Feather Clan dahil sa presensya ni Jia Yuning. Dagdag pang tanong ng isang elder na kung meron pa daw ba silang naiisip na mahihingian ng tulong upang pabagsakin ang Asher Feather Clan gayong kung hahayaan nila ito ay di magtatagal at magiging itong isang malaking banta sa kanilang pamilya. Na tinugunan naman ng hangal na si Liang Ziyang at may pagkaseryoso niyang sinabi na sa ngayon daw ay iisa na lamang ang naiisip niyang maaari nilang hingian ng tulong ay ito ay ang main family na siyang humahawak sa kanilang pamilya. Saglit lang mga idol bago tayo magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito. At bukod pa doon ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. Ang sinambit naman ng hangal patungkol sa paghingi nila ng tulong sa main family ay di agad na paniwalaan ng dalawang elder kung saan maririnig ang tila pagkabigla nilang panganglaro dito kung tama ba ang kanilang narinig. Dagdag pa ng isang elder na kung hihingi daw sila ng tulong sa main family ay siguradong bababa ang tingin ng mga ito sa kanila gayong iisipin ng mga ito na di daw nila kayang asikasuhin ang mga pamilya sa kanilang ilalim at baka nga daw sabihan pa silang mga walang kwenta ng main family. Na agad din namang tinugunan ng hangal at mariin niyang sinabi na di na daw mahalaga para sa kanya kung ano na lamang ang iisipan ng mga ito sa kanilang Dark Moon family dahil nasa mahirap daw silang sitwasyon na wala nang pagpipilian pa kundi ang humingi ng tulong sa kanila. Nang gigigil pa niyang paliwanag na kung pababayaan na lamang daw nilang magpatuloy si Ye Xinghe sa paglakas nito kasama ni Jia Yuning ay siguradong magiging napakalaking banta nito sa kanilang pamilya, kaya naman wala na silang pagpipilian kundi gawin ang lahat ng makakaya at maaari nilang magawa para lamang mapuslang si Ye Xinghe kahit na bumaba pa ang tingin sa kanilang Dark Moon family ng ibang pamilya. Na agad din namang tinugunan ng mukhang talusak na elder na di na daw nila kailangan pang problemayan si Jia Yuning gayong magagamit daw nila ito bilang advantage sa laban, kaya naman bahagyang na curious ang hangal sa sinambit ng mukhang talusak na elder at mabilis niya itong tinanong sa kung ano daw ang ibig nitong sabihin. Na agad din namang tinugunan ng mukhang talusak na elder at habang nakangisi ay tinanong niya ang hangal kung nakakalimutan na daw ba nito na matagal nang may pagnanasa ang 9th Imperial Prince. At ang sinambit naman nito ay agad na naunawaan ng hangal na si Liang Ziyang kaya naman mabilis niya itong inutusan na gawin na nito ang kanyang naisip gayong alam daw naman ng mukhang talusak na elder ang kanyang gagawin, na agad din namang sinunod ng malabutiking hangal. Matapos nito ay muling bumalik ang eksena sa ating bida kung saan makikitang kasalukuyan na silang nasa pasukan ng Dark Moon family at papalabas na din sa lupain ng mga hangal.
Habang makikita si Vice Principal Shu sa likuran ng ating bida na marahang nakatingin kay Ye Xinghe na animoy may gustong sabihin dito. Maya-maya pa ay tuluyan na din itong kinausap si Ye Xinghe at marahan itong sinabi na alam daw niyang lumalaban si Ye Xinghe upang ipagtanggol ang Azure Feather Clan kahit na sa sino pang kalaban, kaya makakaasa daw ito sa kanya bilang teacher nito na tutulong daw siya sa pakikipaglaban nito. Subalit bilang gaster daw ng ating bida ay gusto niya lamang itong paalalahanan sa ilang mga bagay kung saan di daw ibig sabihin ng lahat ng kanyang masasambit ay upang pahinin ang loob ni Ye Xinghe dahil ito daw naman ay paalala lamang niya. At matapos niya ito masabi ay agad na din niyang sinambit ang kanina pa niya gustong sabihin kung saan mariin at seryoso niyang sinabi na ang Dark Moon family daw ay mas mahirap pang makalaban na higit pa sa iniisip ni Ye Xinghe. Kaya naman natanong ni Ye Xinghe sa kanyang master kung alam daw ba nito kung saan nagtatrabaho ang Dark Moon family o kung may mas mataas pa daw ditong pamilya. At ang tanong naman ni Ye Xinghe ay tinugunan agad ni Vice Principal Shu at marahan niyang sinabi na ang alam daw niya ay may ilang pamilya na binubuo ng buong Great Zhou Empire, kung saan kagaya daw nila na subsidiary lamang ng Dark Moon family ay maituturing din itong subsidiary lamang ng isa sa mga great houses o main family. Subalit di daw naman siya sigurado kung sino at saan kabilang ang Dark Moon family o kung sino ang namamahala sa kanila. Dagdag pa ni Vice Principal Shu na bagaman daw at wala silang idea patungkol dito ay masasabi pa din niyang isa sa malalakas na pamilya ang pinagtatrabahunan ng Dark Moon family base pa lamang sa sarili nitong lakas, at kung susubukan daw muli ni Ye Xingheng kalabanan ang Dark Moon family ay ilalagay lamang nito sa mas malaking kapahamakan ang kanyang buong Azure Feather family. Habang sa isip-isip naman ni Ye Xinghe habang nalilito na mukha nga daw na wala pa siyang gaanong nalalaman sa mundo gayong ngayon niya lamang nalaman na kung iisipin ay magkagaya din lamang sila ng Dark Moon family na isang subsidiary lamang. Dagdag pa niyang wika sa kanyang isipan na gaano na lamang daw kaya kalakas ang pamilyang humahawak sa Dark Moon family at kung sino daw kaya ang great family ito gayong sa palagay niya ay aabot din sa puntong makalaban na nila maging ang humahawak sa Dark Moon family. Matapos ng malalim niyang pag-iisip ay sinabi niya sa kanyang master na wala daw naman talaga siyang planong kalabanin ang Dark Moon family subalit makailang beses na daw ng mga itong sinubukang ubusin ang kanyang clan kaya naman di na niya nakayanan pang magtimpi at tuluyang lumaban. Dagdag pa ni Ye Xinghe na simula pa lamang daw naman ay alam na niyang mahirap ang makalaban ng Dark Moon family at makipot at mapanganib ang daan para sa kanilang tagumpay. Subalit dadalhin daw niya ang lahat ng kanyang mga kamiyembro sa daang kanyang tinutukoy gayong wala na din naman silang pagpipilian pa dahil naganap na ang unang labanan na siguradong masusundan again. At matapos niya itong masabi ay agad na ding siyang nagbigay galang sa kanyang master habang taos pusong nagpapasalamat dito gayong malaki daw ang naiitulong nito sa kanyang ngayong araw at kung ang pakikisali daw naman ng kanyang master ay magdadala dito sa mahirap na sitwasyon ay di na niya ito muling hihingian pa ng tulong dahil ayaw din daw naman niyang mangyari ang ganun bagay sa kanyang master. Na agad din namang tinugunan ni Vice Principal Shu at habang bahagyang tumatawa dahil sa tuwa ay marahan niyang sinabi sa ating bida na ang pagtulong daw niya sa ating bida ay kusang loob at bukod pa daw dun ay involved na din siya sa problema nito kaya sasamahan daw niya ito sa laban hanggang sa makita na niya ang resulta ng pakikibaka ng kanyang mala-Reg-along disciple. Subalit seryoso din niyang sinabi na gusto din daw niyang linawin kay Ye Xinghe hanggat maagap na ang sino man daw na nasa likod ng Dark Moon family na pinagtatrabahunan nito ay may mataas na katatayuan na di niya kayang i-handle gayong isa daw ang mga ito sa main family o great houses na may napakadaming connection sa labas ng kanilang bansa. Na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at may malakas na boses niyang sinambit na walang dapat ipag-alala si Vice Principal Shu sa bagay na yun gayong naiintindihan daw naman niya ang ibig nitong sabihin. Ang mahalaga daw ay natulungan siya nito ngayon na hinihingi niya ng labis na pasasalamat at ituturing din daw niya itong para na din niyang magulang. Mahabang makikita naman sa di kalayuan ang ilang grupo ng mga cultivator na tila iniintay si Ye Xinghe upang makausap. Maya-maya pa ay malakas na nilang tinawag ang pangalan ng kanilang young master Ye upang magpaalam dito gayong ngayon daw naman ay hinayaan na silang makaalis ng Dark Moon family. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at bago pa makaalis ang mga ito ay sinabi ng ating bida na lubos din daw siyang nagpapasalamat sa malaking naitulong ng mga ito sa kanya upang makipaglaban. Na agad din namang tinugunan ni Lei Wo ng Thunderfire o ng Dowling family at agad nitong pinigilan si Ye Xinghe na wag daw magsalita ng ganun sa kanila.
Dahil kundi daw naman sa kanilang young master Ye ay siguradong na wipe out na din ang kanilang buong Thunderfire family kaya naman ang ginawa daw nila ay parang pagbabayad lamang ng utang na loob nila sa ginawang pagtayo ni Ye Xinghe upang maligtas silang lahat. Maya-maya pa ay nagpaalam na din ang isa pang patriarch ng pamilya na tumulong din kay Ye Xinghe kasama ng iba pang mga pamilyang maalam tumano ng utang na loob. Sambit naman ng isa pang pamilya na maging sila daw ay aalis na din at bilang pagkakaibigan daw ng kani-kanilang clan ay sisiguraduhin daw nilang magsasagawa sila ng okasyon sa mismong clan ni Ye Xinghe nang sa ganon daw ay mabisita naman nila ito dito. At ang lahat naman ng tatlong patriarch ng pamilya ay agad na tinugunan ni Patriarch Ye Jun kung saan marahan niyang sinabi na ang lahat daw ng naging tulong ng mga ito upang humarap sa Dark Moon family ay habang buhay nilang dadalhin sa kanilang mga alaala. At dagdag pa ni Patriarch Ye Jun na sa oras daw na makabalik na ang lahat ay simulan na nilang maging alerto gayong di daw titigil ang Dark Moon family hanggat di nakakaganti sa kanilang lahat na nagtutulong upang kalabanan ito. Na tinugunan pa ni Lei Wo at may pagpapasalamat niyang sambit na ganun din daw sina Patriarch Ye Jun dahil siguradong ito daw ang uunahin ng Dark Moon family kaya naman dapat silang magdoble ingat mula ngayon habang sila naman ay ganun din ang gagawin. At matapos nito ay isa-isa na ngang nagpaalam ang lahat sa bawat isa at ang nangyaring labanan ay naging daan upang magkaroon ng apat na pamilya ng matibay na connection sa bawat isa. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan muling magtatanong si Vice Principal Shu kay Ye Xinghe patungkol sa cultivation level nito at ang sagot naman ng ating bida ay magiging dahilan ng labis na pagkagulantang ng kanyang master na makikitang labis na nanlalaki ang mata. Bukod pa doon ay may makapanindig balahibong kaalaman ang ibabahagi ni Vice Principal Shu sa ating bida na magiging dahilan upang mas lalo pa itong maging malakas subalit, kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto nyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag nidang kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.